So ayan, bali ito na yung part 2 natin mga kabutingting. At kung nakikita nyo ay nakababa na yung ano, dahil aking ibinaba na. So una lang natin gagawin nito ay ayun, mag video maganit. Yan, kung nakikita nyo, Vlogger na, vlogger. medyo maganit yung kanyang iris pag iikutin. So ito yung ating babaklasin. At the same time, ito ay wala itong power mga kabutingting. So kaya ito ay ating babaklasin lahat. Pero ito ka mo click pa naman dito. Ingat mo mga silingan nga ito kay Para usara ka, kawan lingkod. once in a lifetime eh. Once in a lifetime, ha? Ayan, tanggalin natin lahat ng tornilyo or baklasin natin. Mabuhat ko na ba isturahan? Elementary? Sige sir. Problema, Diyosa. So ayan, continue tayo dito mga kabutingting. At mayroon pang kasunod nito pag ito ay matapos. Medyo pag mga ganitong rewind, ito naman ay tanso. Pag mga ganyang klaseng ano, kanyang rewind ay medyo swangit para sa akin. Pero ayan ay tanso mga kabutingting. So try lang natin itong gawin dahil ito naman ay mga bago pa sa tingin ko pa. Yan, tanggalin lang na natin. Ako, tigas. Ako. Ilog mo sa charger. Nako, tigas sira. Yan, bali yung pagtanggal nitong tatlong tornilyo mga kabutingting ay hindi ko na ipapakita dahil matigas ikutin. So ayan na mga kabutingting, natanggal ko na yung 4 na tornilyo. So ito ay ating hugutin lang. At kung makikita nyo yung kanyang shafting ay napakakinis pa. At wala pa akong nararamdaman na groove. So ibig sabihin yan, ang bushing yan sa likod ay okay pa. At tingin ko naman ito ay dito sa kabila mukhang umitim. Pero wala akong naramdaman na groove. Pupwedeng ito ay kaya siya nangitim dahil natuyuan ng langis. So ito yung lilinisan. Tapos dilihain muna natin itong shafting para nang sa ganon paghugot natin ay hindi masira yung kanyang bushing kung sakaling buo pa yung kanyang bushing. So ito yung ating lilihain lang yung shafting. Ayan, pwede na yan. Tapos ito ating ilabas. Kuha tayo ng basahan. Ayan, wala pa talagang groove ito mga kabutingting, kung sabaga natuyuan ito ng langis.
Tapos ito, magpalitan ko na lang para sigurado yung bushing sa pangharap. Pero bago natin ito palitan ang bushing sa harap, ay siguraduhin muna natin yung motor, kung buo ba ang motor. At pag mga ganitong klaseng electric fan mga kabutingting, ang diskarte ko sa ganito ay hindi ko na yan siya papakailaman dyan. Dilinisan lang natin. Tapos bago ko to ibalik ay lalangisan ko muna yung kanyang foam. At yung bushing nito ay okay pa, kung sa baga yung harap lang yung aking papalitan. Ayan, tapos balik natin. Tapos puputulin natin itong linya ng kapasitor, kahit wag lang natin isagad. At tungkol nga pala doon sa Hanabishi na stand pan mga kabutingting, ayun ay aking pinalitan ng kapasitor. Asaram tong kapasitor ya. Dahil yan, kung natandaan nyo sa part 1 natin, ito yung pinutol ko sa kapasitor doon sa stand pan. Ito ay may reading na lang ako dito ng 1.3, kaya ito ay aking pinalitan. Ito kasi ay 1.5 microfarad. At papakita ko dito sa part 2 kung ilang microfarad na lang ang nailagay, kaya pinalitan ko na lang siya ng bagong kapasitor. Pero yan o, yung aking ipinalit bago naman. Yan o, mayroon na lang akong nare-reading na 1.3 at mababa na yan. Kaya pero ito magagamit pa ito sa mga 1.2, sa mga maliliit na motor, pwede pa yan. Ay, ito pa pala, dahil pinutol natin yan, so testerin na rin natin yung kapasitor, kung kapasitor nito ay okay pa. Tapos testerin din natin yung dalawang linya sa papuntang motor, yung kinabitan nito, yung pinutol ko. Ito ay 1.8 kung nakikita nyo. So good pa ito dahil lang nakalagay dito sa yan 1.8 din yan, kaso medyo malabo at ayaw mag-focus yung aking camera. Bakit ba pinatay ko? Kagkuwang talaga kating. Yan, on lang natin ito ulit. Tapos tester natin yung dalawang linya sa kapasitor, kung ito ba ay okay. Dahil hindi ko na yun nahalughugin doon, baka mamaya madisgrasya pa. So ito yung aking pamamaraan. Yan, testerin muna natin ito kung ito ba ay okay. Yan, kung nakikita nyo ay mayroon tayong nare-reading. So ibig sabihin pwedeng walang problema yung motor. At ito ay bumigay yung kanyang thermal fuse, dahil ito ay, kung nakita nyo yung pag-ikot ko sa LC kanina, ay maganit. So ito ay papalitan ko na ito ng bushing. So yan, bali ito yung ating ipapalit na bushing. Ito naman ay bago. Tapos tanggalin natin itong bushing na naikabit para mapalitan natin. Ayan. Ito yung ating ipapalit. Tapos yung foam nito okay pa naman. Tapos ito yung ating lalangisan lang yung foam para mabasa, para hindi kaagad-agad mag-init yung kanyang bushing, para hindi magasgasan. So balik lang natin ito, ay tutulak mo lang. Oh, ayan na. Tapos na. Tapos igigitna mo lang or isisintro. Oh, yan. Tapos dito ay ito yung ating lilinisan or lilihain. Yan ito. Pero ito wala naman akong naramdaman na groove pa nito. So pero ito yung ating lilinisan lang. At yung paglinis niyan, hindi ko na siguro ipapakita mga kabutingting. Madali lang yan. Lilihain. So yan na. Kung nakikita nyo ay malinis na. So ito yung ating ibabalik lang. Tapos bawasan na natin ng spacer ito. Itong manipis lang ating ilalagay. So ito yung ating symbol na mga kabutingting. Pero ito ay wala pang power. Yan, ito yung ating lalagyan muna ng langis. Yung shafting bago natin balik dyan. Ayan. Tapos
lagay natin itong pangharap na housing. At bago natin ito tornilyo, tignan muna natin, medyo malaki. So kailangan nating ibalik itong kanyang spacer na itim. Sobrang laki kasi ng nahihila. Ayan, ito ay saktong-sakto lang ito mga kabutingting. So ito ay ating assemble na. Yan. Tapos pukpukin lang natin para ma-align yung kanyang bushing or yung shafting. So ayan, napakakinis or napakalambot na. So ayan ay okay na. Balik lang natin yung C-clip. Tapos ito pulupot lang natin. At mamaya ko na yan hihinangin. Hahanapin ko muna kung saan ko itatap yung magbabypass kasi ako nito mga kabutingting dahil wala itong power. At the same time, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse at nasa inyo po kung ito ay inyong gagayahin yung aking pamamaraan. Yan, ito yung pupulupot lang. Ayan. Tapos ito yung isang linya sa power cord ay ito nakakabit dito sa common kulay pula. So ito ay ating puputulin. Tapos balatan lang natin. Tapos saksak ko lang yung power cord. Yan. Tapos lalagyan natin ng electrical tape kung para makita nyo na ayan ay umaandar. So ayan, bali ito yung electrical tape na ilagay natin para makita nyo na kung sakaling ayan ay iikot. At sabi ko kanina ay hahanapin natin yung number 1. Number 1 kung saan ba natin itatap itong aking pinutol, dito ba sa kulay brown or sa kulay black. So kailangan nating isaksak yung power cord at nakasaksak na dito yung power cord. Tapos itong pinutol ko ay tatap lang natin dito sa black. Yan, umiikot na siya kaso pabaliktad. So dito natin sa kulay brown, yan, kung nakikita nyo ay umiikot na. So ibig sabihin ito ay dito natin kurente na. So ibig sabihin itong linya na ito ay dito natin itatap. Yan, dito sa kulay brown. At yung pagtap nito ay hindi ko na ipapakita. Continue ko na lang mamaya pag ito ay ating i-assemble na. So ayan na mga kabutingting, yan kung nakikita nyo ay nadugtong ko na. At yung pinutol ko ay pinagsama ko dito sa kulay brown. So gagawin lang natin dyan ay gaganyan lang natin itong tube. Yan, mas maganda ito gamitin kaysa doon sa electrical tape. Ang electrical tape kasi ay bumubuka. So ito ay ating itutornilyo lang or i-assemble na. So, pinaka problema lang nito sa electric pan ito mga kabutingting ay thermal fuse. At nagpalit na rin ako ng bushing sa pangharap para iwas back job mga kabutingting.
Yan. Bali yung paglinis nitong screen mga kabutingting tsaka ilisin hindi ko na ibabahagi mga kabutingting. Yan, stipot lang muna kayo dyan. So yan, bali nalinis ko na yung screen mga kabutingting at tsaka yung ilisi. So ito ay ating ikabit na rito. So yan na, naka-symbol na mga kabutingting. So saksak ko lang dito yung power cord at aandar yan dahil ayan ay naka number 1. So yan, saksak lang natin. Ayan, ikot siya kaagad dahil ang kapasitor niyan ay okay pa naman. At the same time ay nagpalit din tayo ng bushing. So okay na ito mga kabutingting. At yung isa na kaparehas nito ay yan, bali yun ang aking isusunod at hindi ko na siguro ibibidyohan yun. Kaparehas lang naman ito at kukwento ko na lang kung ano yung pinaka problema doon sa isang electric pan na yun or sa isang stand pan. So yan, stipot lang muna kayo dyan. At yun pala ay yan, gagawin ko rin yan yung air pinity. Tapos yung isang standard ay hindi na ipapagawa sa mayari. So yan, stipot lang muna kayo dyan mga kabutingting at continue ko ito mamaya. So ayan mga kabutingting, tapos na. Kaso 5 lang yung aking ginawa. Itong Hanabishi na stand pan at yung dalawang dual na stand pan, itong kulay asol at yung air pinity. Ang problema noon ay fuse lang at binaypass ko lang. Ito naman, ang pinaka problema naman ito ay yung kanyang switch, sunog. Yan ito. Dali ha. Ayan o, sunog. At ito naman, ito ay alam nyo na dahil yan yung aking ipinakita. At ito, ang problema ay power cord. At yung isa naman ay yung kanyang motor, yung patid sa part 1 natin. So yan, boss, okay na boss? Okay na. Okay na. Ayan. So dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. At kung nagustuhan nyo itong video na ito mga kabutingting, dito sa part 2 natin ay baka pwedeng pa-like at paki-share at higit sa lahat kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So ayan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po at mayroon pang kasunod andito sa likod ko. Yan, si Tatay, kaway-kaway sa di Tatay. Siya tanaw sa kamera tayo arong nakita kag Amerikana. Wow, ayan, bye-bye na mga kabutingting. Wow.